Grabe tong galit ng taong bayan kay Robin Padilla. Kasi mga kababayan, pinagsabon po ng matindi etong si Robin Padilla ng isang kababayang Pilipino po natin dahil galit na galit doon sa kabobohan daw na ipinakita ni Robin Padilla doon po sa impeachment trial, kung saan nga naman yung mga tanong ni Senator Robin Padilla hindi po talaga connected mga kababayan doon sa itinatakbo ng usapin ng impeachment trial ni Sara Duterte. So ngayon ito, pakinggan po natin. Putangin na mo ka, Robin Padilla. Putangin na mo ka, bobo. Inutil. Bastardo. Illiterate. Putangin na mo, Robin Padilla. Oh? Mga pinagsasabi mo sa impeachment trial, putangin na ka, ay walang silbi. Tunay naman. Wala talagang silbi mga kababayan. Yung mga pinagsasasabi ni Robin Padilla, wala naman dahil nga hindi connected doon po sa pinag-uusapan na issue at aligasyon kay Sara Duterte about po sa paggasta ng pera ng taong bayan. So ngayon tuloy pa natin. Ano yung pinagdadaldal mo dyan na anniversary ng mga CPP, NPA? Putangin na ka. Anong kinalaman yan sa impeachment trial ni Sara Duterte? Putangin na mo ka. Robin Padilla. Impeachment trial yan. Putangin na mo ka. Tapos sinasabi mo, ang anniversary ng mga NPA, tinatanong mo, sa testigo na taga-COA, commissioner ng COA yan, tapos tinatanong mo, ang anniversary ng mga CPP, NPA. Putangin na ka, Robin Padilla. Tapos sabihin mo na isa ka. Kasi kung tutusin mga kababayan, yun po kasing taga-igpaw, etong si Attorney Wamil, hindi naman po talaga mga kababayan or masasabi po natin na wala naman talagang knowledge about po dyan. Kasi nga, yung trabaho po niya mga kababayan ay suriin yung paggasta ng pera ng taong bayan, hindi para suriin yung security ng ating bansa. So ngayon, ang may karapatan po na magsuri niyan mga kababayan ay yung ating mga kasundaluhan, yung Armed Forces of the Philippines at saka yung ating DND at saka yung National Security mga kababayan. Yan yung may mga karapatan na magsuri po dyan. Hindi po hindi po etong si Attorney Roderick Wamil. So ngayon ituloy pa natin. Kang komunista, putangin na mo, bobo. Putangin na mo ka. Panlilihis sa impeachment trial ang ginagawa mo, tangin na mo. Dahil sa kabubuhan mo. Para lang may masabi ka, nagtatanong-tanong ka ng mga anniversary ng CPP, NPA, putangin na mo, Robin Padilla, putangin na mo. Nakakagalit talaga mga kababayan. Panoorin nyo. Yung una pong cheque ay 125 million December 20, 2022. Tama po ba? Yes po, Your Honor. Opo. Batid niyo po ba na ang founding anniversary ng CPP-NPA ay December 26? Komunista po ako Gusto ko lamang pong alamin ninyo. Wala po akong personal knowledge about that, Your Honor. Opo. Dahil wala po kayong katulad ng sinabi ni Senator Lacson, wala po kayong clearance, ano? Pangalawa, second check po, 125 million, January 31, 2023, tama po? Yes po, Your Honor. Opo. Ang NPA founding anniversary po ay March 29. Batid niyo po ba yun? Wala po akong personal knowledge about that, Okay. Your Honor. Third check, 125 million, April 18, 2023. Tama po ba? Hindi ko po matandaan yung date po ng check eh. May I refer po to the check po. Stopwatch, please. Putangin na mo ka, Robin Padilla, putangin na mo ka, bobo. Ayan. 'Di ba? Alam nyo, hindi din naman natin masisisi yung mga kababayang Pilipino po natin kung bakit nagagalit at naglalabas ng sama ng loob at minumura pa nga itong mga senador po natin na nakikita natin na talagang sobrang bias. Katulad ni Robin Padilla, talagang double time na. Kahit nga si Amy Marcos mga kababayan, double time na sa pag-aabogado dito po kay Sara Duterte dahil nga maliwanag naman na matibay ang ebidensya laban po dito kay Sara Duterte at malaki ang posibilidad na kung hindi lang magiging bias yung mga senator judge, talagang mai-impeach po etong si Sara. So ngayon, makikita natin yung totoong kulay ng mga senador na ito kapag dumating yung araw ng botohan. Kung mapapapanagot ba etong si Sara Duterte mga kababayan. Pero ngayon, since nakikita natin yung mga bagay na ganito, isang patunay lamang po ito na talagang galit na ang mamamayang Pilipino dun sa mga pro-China na senador
at dun sa mga pro Duterte na senador, mga kababayan, na ayaw pa panagutin etong si Sara Duterte. So ngayon, mga kababayan, speaking of pananagutan, nakakita po tayo ng balita na kung saan yun daw pong 10 sa 18 maleta boys, mga kababayan, arestado na daw po matapos bigong makapagpiyansa sa kasong perjury, mga kababayan. So eto, play po natin. Arestado ang 10 sa tinaguriang 18 Maleta Boys matapos bigong makapagpiyansa sa kasong perjury. Mananatili sila sa Las Piñas City Jail hanggang maproseso ang kanilang bail. Bago ito, nag-post ang kanilang abogado. Grabe, hindi agad nilakad to ni Baligod. Napakahaba ng maghapon. Alam niyo kung tutuusin, mga kababayan, napakahaba po ng maghapon. At dapat nung Huwebes pa lang, nalakad na po agad niya yan. Kung yun nga kanyang eto nga lang, mga kababayan, kung yun nga papalabas na arrest warrant ni Baligod, inunahan niya na agad. Bakit etong sa 18 kargador ng maleta, pinatagal niya pa? So ibig sabihin, lumalabas dito na pinabayaan po, mga kababayan, ni Baligod etong mga taong ginamit po niya. Ano po nila ni na Mike Defensor? Ibig sabihin, talagang hindi niya inintindi to. Dahil dalawa lang naman yung magiging problema dito kung bakit naaresto etong 10 sa 18 kargador ng maleta, mga kababayan. Dahil una, baka walang pampiyansa, mga kababayan, at naubos na. Pangalawa, baka talagang ayaw ng piyansahan. At pinababayaan at iiwan na lamang po ni Baligod sa ere etong 18 kargador ng maleta, mga kababayan. Kasi nga, tapos na nilang gamitin Kaya kung titingnan nyo, ito na nga lang yung isang patunay dyan. Nung lumabas yung balita about sa arrest warrant ni Baligod, inunahan niya po yan. Ngayon yung sa 18 kargador ng maleta, hinayaan niya lang. Tapos may mga kwento pa siya na pinagsasasabi na kung ano-ano. Abogado na si Attorney Larry Baligod na hindi umano pinoproseso ang kanilang pagpiyansa. Ginawa raw ito para makulong ang kanyang mga kliyente lalo na daraan ang weekend. Isinampa ni na ML Party List Representative Laila De Lima, Senador Antonio Trillanes at iba pa ang perjury case matapos silang akusahan ng pagtanggap ng maleta laman ng kickbacks mula sa maanumalyang flood control projects. Mag-follow sa aming mga social media accounts at Diba, mga kababayan, tapos ang dahilan hindi daw po iniintindi ng hukuman yung yung proseso ng pagpapiyansa nila. Kung tutusin, dapat una pa lang inintindi na po niya yan. Kaso nga lang ang problema, mga kababayan, na lumalabas dito, mukhang pinabayaan ata ni Atty. Levy Baligod yung mga taong ginamit po niya. At hindi niya inintindi hanggang sa makulong na itong mga ito. Alam nyo, dun sa mga miyembro ng Maleta Boys, dun sa 18, ngayon pa lang mag-isip na kayo. Kung nagagawa kayong pabayaan ni Baligod hanggang sa makulong kayo, malaki ang posibilidad na kapag wala na kayong silbi, wala na kayong pakinabang dyan, baka hindi lang kulong o baka hindi lang pabayaan kayo, iwanan kayo sa ere, kung hindi mas masahol pa dyan yung gawin sa inyo. Para wala na kayong masabi o wala na kayong mailabas na impormasyon publicly once na mag-isip na kayong bumaligtad. Ano po? So ngayon, eto, mga kababayan, yung video ng paglalakad nila. Yan o, mga nakaposas na yan. Diba? Yan ang mahirap pagka mahilig sa fake news at pagsisinungaling, makapanira lang sa gobyerno porket napangakuan. Diba? Yes sir, yes sir. Yes, sir. Anong ending? Arestado. Kung may matulak, ang tulak man. Sige, kuya. Sige. Oh. Tapos eto pa yung iba, mga kababayan. Kailangan ko sa po, kayo po yung mga karapatan. Karapatan nyo pong manahimik. Ito yung binabasahan sila ng Miranda rights. Kung sasabihin nyo, pwedeng gamitin ako malapit sa'yo. Sa inyo.
May karapatan din po kayo kumuha ng sarili niyong abogado. Kung wala po kayong kakayanan, magkakalitan po kayo ng bedro para ipagkakaroon kayo. May karapatan din po kayo pumili ng sariling motor na inyong pilit para suri ang inyong kalusugan. Dito sa warrant nyo, nakasaad na din naman na may kaukulang piyasa. So mga patami rin po yun. Ito na Di ba mga kababayan, pwede naman kasi magpiyansa tong mga to, kaso nga lang ang problema, hindi po ata inintindi ni Baligod mga kababayan at hindi po ata nagkaroon ng kahit kaunting pagkainteresado etong si Baligod sa posibleng arrest warrant na papalabas laban po dito sa 18 kargador ng maleta. Kasi ang lumalabas dito mga kababayan, idinadahilan lang ni Baligod na hindi iniintindi ng hukuman yung pagpapiyansa. Pero dalawa po yung nakikita natin dyan, gaya nga ng sabi ko kanina, baka wala ng pampiyansa dahil nga ubos na yung pera, or di kaya naman ayaw na talagang intindihin nito pong si Baligod. Kasi kung pakikinggan po natin mga kababayan din yung mga testimonya ni Baligod, meron po siyang sinasabi about dun sa nasan ba yun? Yan. About doon sa isang nag-message daw po sa kanya na kasama nung tatlo, kasi di ba 4 nga yung nag-recant, na kung saan mga kababayan, humihingi daw ng sorry sa kanya. Kasi parang nasilaw daw. Sa madalit salita, siguro sa pera. So ito, i-play po natin. Merong isa na dyan. Kasi bagong script na naman ata ito ni Baligod. Ito, yung text na sa akin. Isa dun sa 4? Oo, isa doon sa 4. Ayan, takpan ko lang yung picture. Sige. Ang sabi niya, mga anak ko, sir, sorry, sir, sa nararanasan kong temptasyon ngayon, sir. Mga ganun, Temptation no? referring to offer po ng pera. Yes. And marami pa ho yan. Maraming... Temptation mga kababayan. Sa Tagalog, temptasyon. Kasi nga, inaalok daw ng pera, inuoperan daw ng pera at marami daw nag-o-offer ng pera. Kumbaga mga kababayan, parang ang pinapalabas na dito, sinisira na yung kredibilidad nung 4 na nag-recant ng kanilang mga testimonya. At binabali na, iniiba na ni Atty. Baligod yung kwento. Attorney, marami parang Ito, katulad niyan, yung mga text na screenshot ng mga nag-o-offer. Sige. Mamaya po ulit. sige, attorney. Ito pa yung ibang testimonya ni Baligod mga kababayan. Na kung saan, sinasabi po dito, galit sila. Tingnan na lang daw kung talagang may susunod pa na magre-recant. Ito ang sinabi ni Atty. Baligod. Aniya, hindi masasabi yan kung mangyayari o hindi. Kasi nga 'di ba may mga nababalitaan nga na may mga magre-recant, may mga bukod pa dun sa 4, meron ding iba pa na mga magbabawi ng kanilang mga sinumpaang salaysay. Kasi marami silang pagkakataon na magsabi ng totoo sana. Attorney, marami pa raw sa mga 14 na natitira. Meron pa daw susunod na magre-recant din. Yan. Tingnan natin. Hindi natin masasabi yan kung mangyayari o hindi. What's the reaction naman po of the 14? So far ay galit sila. Nandito yung isa kung gusto niyong tanungin. Nasaan, attorney? Kasi meron siyang inihabol na requirements niya. Pero pagkakuan na lang, pagka mag-press con. Pero dadating po yung 14 today, di ba Yes, sir? yes, Kailangan yes. personal Kasi kailangan nilang pumirma. Kasi marami silang pagkakataon na magsabi ng totoo sana. Tapos ito pa yung isa mga kababayan. Trillanes po, Senator Trillanes. Trillanes po, Senator Trillanes. Binasura na niya or hindi niya natutuloy yung kaso. Inurong na po niya yung kaso dun sa 4 na nag-recant. Okay lang. What's your comment reaction po? Kasi sila naman ang nagtrabaho nito para umatras sila eh. Okay lang. Attorney, Normal. Pinalalabas ngayon na tinrabaho ni former Senator Trillanes yung 4 mga kababayan para iurong yung kanilang mga testimonya o bawiin mga kababayan. Yan yung pinapalabas ni Atty. Baligod ngayon porket booking na yung kanilang script. Dahil kung titingnan nyo, di ba umamin nga yung 4 na pinangakuan sila ng malaking halaga para lamang pusiraan ang gobyerno at may mga sinasabi pa nga na once na magtagumpay sila sakalang nila makukuha yung ipinangakong pera mga kababayan. Anyway, tuloy pa natin. Normal sa may mabigat na problema.
Ano po kaya ang dahilan? Trillanes po, Senator Trillanes. So ito pa yung sinasabi nung isa na naalok daw ng pera yung kasamahan nilang apat. Sir, good morning, sir. Any reaction po dun sa apat na nag-recant, sir, na bumaliktad, sir? Sir, any reaction, sir, sa apat na nag-recant? Ano masasabi niyo sa kanila, sir? Sir, ano masasabi niyo sa kanila? Any message? Nabili sila ng pera. Nabili daw ng pera. Nabili ng pera. Boy, sir, ano sa tingin niyo? Hindi ko alam. May nag-offer sa kanila, sir? Yes, may open. Bilang dating, yun nga po, tinaguri ang ex-Marines at Maleta Boy, sir, ano masasabi niyo ngayong credibility po ninyo ngayon? Okay lang. Sila yun, hindi naman kami. Sir, lalaban pa rin ba ito? Yes, laban pa rin. Thank you, sir. Salamat. Ayan. Diba ngayon, sinisiraan na nila yung apat na kasama nila. Porket hindi na nila kapanalig ngayon. Ganyan ang galawan nila, mga kababayan. Ang problema, paano pag ikinanta lahat nung apat yung mga nalalaman nila sa operasyon nitong natitirang 14, mga kababayan? Diba? Paano pag kumanta yung apat na nag-recant? About doon sa mga gagawin pa ng mga ito na pakulo, mga kababayan, para pasakay ng taong bayan. Diba, mga kababayan? Mahirap kasing sabihin na inalok ng pera, nabili ng pera, yung apat nilang kasamahan. Kasi kung yun, nabibili ng pera, ibig sabihin, mga binayaran din tong mga to. Kasi kasamahan nila yun eh. Tapos porket hindi na nila kasundo, sinisiraan na nila. Kaya nga mga kababayan, ako, naniniwala ako, 100% dito po sa sinasabi ni Senator Ping Lacson. Kasi ayon po kay Senator Ping Lacson, ito basahin po natin sabi po dito, sa pag-recant ng ilan sa 18 maleta boys sa kanilang mga aligasyon tungkol sa paghahatid ng pera gamit ang mga maleta sa ilang personalidad, mas marami pang tanong ang nabuksan. Higit sa lahat, dapat ding tukuyin at pananagutin ng mga otoridad ang mga nasa likod ng kalituhang kanilang nilikha, mga kababayan. So sabi dito, pagbaligtad ng Maleta Boys nagdulot ng marami pang tanong. Dapat panagutin ang mga nasa likod ng kalituhan. Sa dami kasi ng flip-flopping statement nila sa iba't ibang fora at venues, hindi na natin alam kung ano ang totoo at hindi sa mga sinasabi nila at kung sino-sino sa kanila ang nagsasabi ng totoo at hindi. Dapat ding tugisin at pananagutin sa batas ang mga nasa likod ng gulo at confusion na nilikha nila. I hope the authorities will track and make them answerable as well. Yan po yung sabi dito, mga kababayan. Kasi nga, sobrang tindi nung ginawa nilang impact, yung ginawa nilang kaguluhan, yung pagkalito sa taong bayan, dumating pa nga na napasama ang imahe ng gobyerno dahil po sa mga paninira ng mga taong ito. Kaya dapat talaga ang pinakatugisin dito, mga kababayan, yung pinakapuno na nagplano para siraan ang ating gobyerno. Dapat papanagutin lahat, mga kababayan. Kasi kung titingnan po natin, pihado yung mga nasa sa likod niyan, sina allegedly, sina Mike Defensor, Dante Marcoleta, at etong sina Baligod, mga kababayan. Kasi yan lang naman ang naglabas dito po sa mga Maleta Boys na ito. Kaya nga para sa akin, in my personal opinion, dapat po talaga mapapanagot yung nasa sa likod po nito. So ngayon, maliwanag naman, mga kababayan, na naaresto na po yung 10 sa 18 Maleta Boys, mga kababayan, sa bisa ng warrant of arrest sa kasong perjury. Ng laban po dito sa 18 kargador ng maleta. So kung kayo po ang tatanungin, ano po ang masasabi nyo, hingil po sa usapin na yan. Comment below na lamang po kung ano po ang comment at opinion po ninyo. Hingil po dyan.